kung saan ay narito sa The Message Tabernacle Online Fellowship. Amen. So, start mo na yung slide para makita na natin yung ating inspirational message for today. Ayan, click mo. So, time of life. Yan yung nasa isipan ko last week pa yung time of life. At hindi ko alam kung paano ko ito gagawa ng PowerPoint. Pero yan yung inspiration ko, yung time of life. Yung time of life. Okay, click mo pa ulit. Now, tingnan mo natin yung definition ng phrase na time of life. Ayon dito sa isang dictionary, a period of time during which a person is normally in a particular life state. So, yeah, definition ng time of life. At ang tao, mga kapatid, meron siyang tinatawag na cycle of life. Next slide. Ayan. Yung the human life cycle, at meron siyang 4 periods of human life cycle, which is consists, kasama dyan yung childhood. Of course, simula nang ikaw ay isilang, na makikita niyo sa picture, sinilang. Childhood. Number 2, yung pag dumating na yung adolescence period mo, adulthood, and old age. At ang old age, mga kapatid, kapag dumating na tayo sa old age, ay ito na yung sign of death. Okay, patungo na sa kamatayan. Amen? Yan yung gusto kong i-share sa pamagat na aking ibinigay, yung time of life. Amen? Next slide. Kumuha tayo ng scripture dito sa Genesis chapter 18, verse 10 up to 14. So, basahin ko sa Bible, dito sa Genesis 18, simula sa verse 10 hanggang 14. Basahin ko. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life. And lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door, which was behind him. Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age, and it ceased to be with Sarah after the manner of women. Therefore Sarah laughed within herself, saying, after I am waxed old, shall I have pleasure, my Lord being also? Excuse me. And the Lord said unto Abraham, wherefore did Sarah laugh, saying, shall I of surety bear a child which I'm old? Is anything too hard for the Lord? And at the time appointed, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Amen. So yan yung ating scripture. Nawa ay maunawaan natin, no, itong mensahe na to na ating kaaralan, ating mapapakinggan, at tayo manalangin muna panandalian. Dakilat mahabaging Ama, muli kaming narito, Panginoon, upang pasalamat at humingi, Lord, ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala sa bawat araw na lumilipas at dumarating. May mga bagay kami na nagagawang mali sa aming buhay, mga desisyon, lakad, mga gawa at pananalita
Hindi ito nakukubli, Panginoon, sa iyong paningin. Lahat ng bagay ay iyong nakikita, kaya narito kami, Panginoon. May buong takot at pakumbaba. Humihingi, Lord, ng habag at kapatawaran sa aming mga sala at kasalanan, sa mga mistake, maging, Lord, sa mga nakalipas na mga panahon na nagawa namin na hindi namin na-confess, ay narito kami, Panginoon. Nawa maalala namin lahat ng mga mistake in the past na aming nagawa, upang makamtan namin, Lord, ang kagalingan ng aming mga hinihingi sa iyo, both physically and emotionally and spiritually. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito na pinagkaloob mo. Nawa ang mensahe, Lord, na ibinigay mo sa amin at ang munting inspirasyon na ito na dumating sa iyong munting lingkod ay dumating din sa bawat isa at maunawaan namin kung ano mang itong time of life na sinabi mo sa scripture na to sa Genesis chapter 18. Kaya nawa ay magbigay ito sa amin ng kapahayagan, magbigay ito sa amin ng understanding, magbigay ito sa amin ng realization, magbigay sa amin ito ng maturity, maunawaan namin ang mga bagay-bagay na dumaan sa aming buhay. Kaya salamat sa iyo, Lord, sa mensahe na aming marinig. Pagpalain mo bawat isa, maging, Lord, mga kapatid na hindi namin kapiling, i-bless mo na sa araw na ito. Ito sa dalangin namin sa iyong dakilang pangalan, in the name of our Lord Jesus. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen, amen. God bless you all. At makita natin ay binanggit yan sa Genesis chapter 18, verse 10 hanggang 14, twice yung time of life. Amen. At ito yung eksena na kung saan ng mismo ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham at ang Diyos ay nagbigay ng kobenante kay Abraham at sa kanyang wife na si Sarah. Sa Bible ay after ni Eve na nabasa natin, ang susunod na woman na mababasa natin sa Bible, mga kapatid, na binanggit ay si Sarah, na kung saan ay binago ang kanyang pangalan, no? Paano binago din ng Panginoon ang pangalan ni Abraham from Abram, ginawang Abraham, ganoon din si Sarah na from Sarai to Sarah. At sa Hebrew, ang ibig sabihin ng Sarah ay means princess or lady. Amen. At dito natin makita na nangako ang Panginoon kay Abraham. At sabi dito sa message na Proving His Word ni Brother Branham, sa paragraph 198, atin mo nang basahin. Kaya mainam ngayon ang ating PowerPoint presentation ngayon dahil kahapon nga ay nakagawa tayo ng message sa pamagitan ng PowerPoint presentation ngayon. At hindi na mahihirapan ang ating operator na hanapin pa. Okay? Ayan, sabi dito sa paragraph 198, umpisahan natin sa quote muna. He said, sabi ng Panginoon, I'm going to visit you, see, according to my promise that I made you. In other words, the time of life, Sarah will start in her ordinary time of life again. Okay? According daw sa pangako ng Panginoon na ginawa ng Diyos, yung time of life ni Sarah, okay, ay magsisimula in her ordinary time of life again. Yung ordinary time of life, ito yung buhay natin, di ba? Yung ordinary time of life. Kanina yung cycle of life, simula childhood, adolescence, di ba? Hanggang tinatawag na old age. Yan yung tinatawag na time of life natin, yung ordinary time of life. Simula ng isinilang, hanggang tayo ay nag-mature, hanggang tayo tumanda. Amen? Yan yung ordinary time of life. Kaya meron pangako ang Panginoon
kay Abraham at sabi dito sa kanya na I will visit you according to the time of life. And Sarah ay magkakaroon siya at magsisilang siya ng sanggol. Amen? At kung titingnan natin ang background, nung sinabi ito ng Panginoon kay Abraham, amen, si Abraham ay 100 years old. 99 years old, amen. At si Sarah ay 90 years old. Okay? And Sarah being old, 100 years old now, actually yan ay 90 years old. Ang 100 years old talaga ay si Abraham. Okay? Kaya makita natin na sila, Sarah at si Abraham, mga kapatid, ay sila'y matanda na. Kaya nga, nagkaroon ng tinatawag na pagtawa, no? Doon sa behind the tent, si Sarah in the tent lapped up her sleeve, di ba? She smiled to herself, said, "How could that man be right?" Paano magiging tama yung tao na yon? Tinutukoy niya si Elohim. Kasi nga, si Elohim that time na magpakita kay Abraham ay nasa tinatawag na sa human flesh, God in human flesh. Okay? Sabi ni Sarah, "Me, an old woman, and my Lord Abraham out there, also old. Family affair had been done away with for years. So how can I ever have pleasure again with my Lord?" Paano ako magkakaroon ng pleasure sa aking asawa na si Abraham? Na siya ay being matanda na, at siya ay matanda na rin, past bearing, at yung milk veins niya ay dry up na. She dried up. Of course, siya ay menopause na. Nasa menopause stage na. Diba? Dahil siya ay 90 years old na. So, sa isang normal na kaisipan or logical thinking, ay imposible. It's impossible para sa isang old age na babae ay magkaroon pa ng magsilang pa ng sanggol. Dahil siya ay nasa past age na, ang tinatawag na menopausal stage ng buhay. So isang part ng buhay ng babae, yung cycle of life nila, ay nag-change ang kanilang katawan, nag-change yung cycle ng kanilang katawan, at ang mga babae ay dumadating sila sa menopausal stage. Amen. Next slide. So ano ang nangyari? Bakit si Sarah na kung saan ay 90 years old ay nagkaroon ng anak at tinawag na ang pangalan ay Isaac? Okay, gaya ng sinabi niya nga na siya ay old enough na at natuyo na ang kanyang mga ugat. Amen? Para maglabas ng gatas. Amen? At siya ay menopause na. Amen? At sabi ng Panginoon, doon sa binasa natin, meron bang imposible sa Diyos? Sa tao, imposible siya, pero sa Diyos, hindi. Kaya sabi niya, meron bang imposible sa Diyos? Kaya ang ginawa ng Panginoon, sabi dito ng propeta, basahin natin yung buong paragraph na to. He said that He would do to them, save them unconditionally. Now, Abraham was 100 years old and Sarah was 90. Yan, ito ay sabihin ng Panginoon. God said, "I'm going to show the world what I'm going to do to you." Gagawin ko sa iyo, at sa iyong binhi, that you and I, all right, notice what He done.
Pansinin ko ano ang ginawa ng Panginoon kay Sarah at Abraham. He turned Abraham and Sarah from old man and woman, dahil si Abraham ay 99 years old, 100 years old. Si Sarah naman ay 90 years old. So para mangyari yon na magkaroon sila ng anak muli. Amen? At para magkanak ang mag-asawa, of course, mayroong sexual desire. Diba? Pero sa edad na 100 years old, 90 years old, ay pass na sila doon sa tinatawag na sexual desire. Amen? Kaya nga, tumawa. At even si Abraham ay nagkaroon din ng ganong kaisipan. Siya din ay ngumiti din, siya din ay tumawa din na paano nga naman ang isang matandang mag-asawa ay magkakaroon pa ng sexual desire. So ang ginawa ng Diyos ay He turned Abraham and Sarah from old man and woman back to a young man and woman. So nagkaroon sila ng tinatawag na body change from old to young. Tama? Yung edad, of course, hindi na nabago yun. Tuloy-tuloy yun kasi time of life yun eh. Hindi may stop yung pagtakbo ng yung edad. Okay? Hindi binago yung kanilang edad. Kundi ang binago, mga kapatid, yung kanilang katawan. From old man body, old man and woman body, to a young man and woman body. Pero yung age nila, tuloy-tuloy pa rin yung counting nun. Okay? Yun yung ginawa ng Panginoon. Kaya muli, nagkaroon uli, mga kapatid, ng desire, yung mag-asawa, at nagkaroon sila ng anak at nabuntis si Sarah. Okay? At yun ang pinangako ng Panginoon ay napulfill. Amen? Kahit na nagkaroon ng konting tinatawag na nag-alinlangan, si Abraham at si Sarah, no, nagkaroon siya ng slight doubt, no? Yan ay sabi ng propetas, maging si Abraham ay nagkaroon ng slight na doubt doon sa sinabi ng Panginoon na sila ay magkakaroon ng son. Okay? At yun ang ginawa ng Panginoon. At isa to sa mga revelation na tinuro ng propeta na si Abraham at si Sarah, mga kapatid, ay binalik sa kanilang pagkabata. Amen? Sila ay matanda na. Ang ginawa ng Diyos, He turned them from old man body and woman body to a young man and young woman body. Okay? Pero yung kanilang edad ay tuloy-tuloy pa rin yun dahil nga sa Genesis 32, I think, Genesis 23, no? Doon natin mababasa sa Genesis 23 verse 1. Tingnan niyo sa mga Bible niyo kung anong age ni Sarah nung siya'y namatay. Okay? Puntahan natin, no? Genesis 23 verse 1. Alamin natin dito kung anong edad ni Sarah nung siya'y namatay. After na maisilang niya, of course, yung kanilang anak na si Isaac. Okay? And Sarah was 107 and 20 years old. So 127 years old. Namatay si Sarah. Okay? Kaya nga, sinabi ko kanina, hindi naman nag-reset yung kanilang age. Okay? Ang ginawa lang ay ibinalik yung kabataan ng kanilang katawan from old man to young woman body. Pero yung time of life, tuloy-tuloy pa rin yun. Kaya ang time of life ni Sarah, mga kapatid, sa lupa, dito sa buhay na to, ay 127 years of life dito sa earth. Yan yung time of life
ni, ni okay? At nung ibinalik ang kanilang kabataan, patid, he turned Abraham and Sarah from old man and woman back to a young man and woman. I was thinking na anong age kaya yon? Kung titingnan natin, anong age? So, i-ano natin sa another quote na sinabi ng propeta. Next slide. Yan, sa message na Abraham. He turned Abraham and Sarah back to about 25 years old. Yan yung kondisyon ng kanilang katawan. Tama? Nasa prime. Yung 25 years old, nasa prime na tayo niyan sa katawan na yan, no? Talagang malakas tayo niyan. Kaya, yun yung ginawa ng Panginoon kung ano sila nung sila 25 years old. Yun yung ibinalik ng Panginoon sa kanilang physical body. Pero yung kanilang age, patuloy tumakbo yun. Okay? Si Abraham ay 100 years old. Tama? Si Sarah ay 90 years old. Pero yung kanilang katawan, yung kanilang body, nagkaroon sila ng body change ay about 25 years old. Amen. Kaya nung sila ay pumunta doon, mga kapatid, sa kaharian na Abimelech, ay si Sarah, si Abraham, mga kapatid, ay nagkaroon ng habilin kay Sarah. Okay, dito sa chapter 20. Amen? Kung babasahin niyo sa Bible niyo sa chapter 20, sabi niya, and Abraham journeyed from thence toward the south country and dwelt between Kadesh and Shur and sojourned in Gerar. And Abraham said of Sarah, his wife, she is my sister, and Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. Yan. Kaya nga sabi niya, tayo ay magkapatid, wag mong sabihin na tayo ay mag-asawa dahil ikaw ay napakagandang babae. Amen? Papatayin ako ng hari kapag nalaman ay tayo mag-asawa. Amen? So, nagsinungaling doon. Makita natin, merong tinatawag na half-truth. Totoo naman na kapatid niya, no? Kapatid niya si Sarah sa ama pero hindi sa ina. Tama? At the same time, asawa niya talaga. Yun ang hindi niya sinabi na si Sarah ay asawa niya. Pero totoo din naman na kapatid niya si Sarah. Dahil nga, nag-aalala si Abraham na maaari siyang patayin. Kunin si Sarah at maaari siyang patayin kung sasabihin nila buong katotohanan na siya ay kanyang asawa dahil si Sarah, mga kapatid, ay turned back into a beautiful young woman. Amen? And then, sila ay nagkaroon ng anak. Amen? At the age of 100 years old. Now, ang title natin, mga kapatid, ay Time of Life. So, makita natin yung time of life ay nagpatuloy siya. Pero, ang ginawa ng Panginoon, kaya niyang ibalik uli yung tinatawag na young body sa pamamagitan ng body change, si Sarah at si Abraham. Pero yung time of life, tuloy-tuloy na siya. Kasi ito ay time. Ang time ay hindi mo siya pwedeng kulungin. You can spend time, pero hindi mo siya pwedeng talian, hindi mo na siya mababalikan. Okay? Kasi tuloy-tuloy siya. Ano man yung maging decision mo at gawin mo, ay we can spend a lot of time. Pwede ngang mangyari yung
lumilipas ang oras sa panahon na walang development o walang naging magandang nangyari. Tama? May mga time na kung saan ay nakulong tayo sa mga maling kaunawaan, nakulong tayo sa mga maling leader na kinilala at sinunod natin. Diba? Lumipas ang mahabang panahon na akala natin sila ay true man of God. Tama? Tama yung panahon na yon, kung ibabalik natin yung panahon, no? Pero of course, hindi na natin maibabalik ang panahon. Pero kung tayo ay looking back, no? Mag-looking back lang tayo. Pero hindi na natin maibabalik. Of course, lahat ng mga tao, mga kapatid, meron silang regret sa buhay. May mga regret yan. Hindi pwedeng wala. Kahit sabihin ba, wala akong regret sa buhay. Ang totoo, merong regret yan eh. Hindi pwedeng wala. Kasi hindi naman lahat ng pangyayari sa buhay natin ay nagawa natin ito ng gusto natin o tama yung o nagawa natin ng tama. Kaya kung tatanungin natin ang sarili natin o may magtatanong sa atin, ano yung naging regret mo sa buhay? Na sana ginawa mo o sana hindi mo ginawa. Di ba? Pero hindi na nga maibabalik yan dahil nga tuloy-tuloy yung pagtakbo ng oras. Kaya ini-spend natin yung oras sa ating buhay na to, pero hindi na natin mababalikan yung oras na yun para itama yung maling nagawa natin sa oras na nakalipas. Amen? Makita natin kung titingnan muna natin kung ano ba yung what is time to God? Ano ba ang time sa Diyos? Time means little to God. Maliit lang ito sa Diyos pag sinabing time. Amen? Dahil ang Diyos siya ay eternal one. He does not age. Because He was eternal, He does not age. Kaya pag sinabing time, na-break mga kapatid yung eternity, then nagkaroon ng beginning. Okay? Kaya yung time, it's little to God. Now, pagdating naman sa tao, mga kapatid, kung titingnan natin yung sinabi ni Peter, no? Mabasa natin sa 2 Peter chapter 3 verse 8 na yung one day with the Lord, isang araw sa Diyos ay 1,000 years sa tao. Okay? Yung isang araw sa Diyos, sa atin, sa time of life natin, dito sa buhay na to, dito sa earth, pag binilang natin yan, yung isang araw sa Diyos, sa tao, according to the time of life, ay 1,000 years. Kaya nga, nung likhain niya, mga kapatid, ang mundo, mga kapatid, itong earth, amen, yung frame, itong frame ng earth na to, no, ay kinrate niya to sa loob ng 6 na araw. Amen? Sa loob ng 6,000 years. Amen? At nung ikapitong araw siya ay nag-rest. Nag-stop siya ng physical creation. Kaya, sa atin, napakahabang panahon ang 1,000 years. Amen? Pero sa Diyos yan ay isang araw lang. Kaya nga, ang time sa Diyos, ito ay maliit lang sa Diyos. Ito, it's little to God. Pagdating naman sa Israel, nagkaroon ng covenant ang Diyos sa Israel, kay Daniel, kaya merong mabasa tayo na 70 weeks of Daniel, sa book of Daniel. Ang week, mga kapatid, ay yan ay years. Ang isang linggo ay 7 years. Tama? Kaya ang 70 weeks ay
490 years. Yan yung ibinigay na time span para sa Israel. 490 years or 70 weeks. Sa Diyos ay it's little. Amen? Yung 1,000 ay isang araw lang sa Diyos. Amen? Pero sa atin, yung isang araw lang na wala kang ginagawa, nasa bahay ka lang, di ba? Wala kang pinag-aabalahan, parang napakahaba, napakatagal. Amen? At tayo ay madaling mainip. Tama? Kaya nga, makita natin yung mensahe na to, ito ay realization message lang. Ma-realize natin yung buhay natin dito sa mundong ito, yung ating time of life, at makita natin kung ano ba yung importance, kahalagahan ng ating buhay dito sa lupa. Amen? Siguro, kapag nagkakaedad ka na, no, nagkakaroon ka na ng tinatawag na realization sa time of life mo. Iniisip mo na yung mga bagay na mga hindi mo nagawa at yung mga gusto mong gawin. Yung mga bagay na gusto mo sanang gawin pero hindi na natin ito nagawa dahil nga tumakbo ang panahon, tayo ay tumanda na at ako nga ay nasa 48 years old na, no? Ganon din si Brother Felix, October 10 siya, hindi naman ko 48 years old na. 2 years na lang, kami ay mag 50 years old na, no? Si Sister Claire din ay mag 50 na kami. No? Tinatawag nga nila yung golden, no? Golden age, yung 50. Kaya pag titingnan mo, pagka yung word na 50, parang matanda na talaga siya. Old age na siya. Amen? Kaya nga, kapag ikaw ay dumating na sa mga ganyang edad, no? Nag-iisip ka na kung ano yung mga bagay na hindi mo nagawa na gusto mong gawin. Dahil nga lumipas na yung time, mga kapatid. Amen? Nung bata pa ako, nung ako ay nasa edad na 20, 25, 30, ay gusto ko mag-travel. No? Hindi lang sa Pilipinas, kundi abroad. Amen? Lumipas hanggang dumating ako sa edad na to na hindi ko nagawa. Kasi nga, natali tayo sa tinatawag na circumstance sa buhay. Natali tayo sa responsibility. Natali tayo sa ministry. Amen? Kaya, I think, siguro maaaring hanggang pangarap na lamang or baka meron pang time, natitirang time sa buhay ko na magawa ko yung mag-travel. Pero sa ngayon, ay hindi ko siya magagawa, no? Dahil may mga ministry tayo na bilang father, bilang husband, bilang pastor sa munting ministry na to ay mas nananaig mga kapatid yung ministry kaysa yung kagustuhan natin na kung ano yung gusto natin gawin sa buhay. Kaya yung mga kabataan nating mga anak, lalo yung mga wala pang asawa, no? Ay siguro i-advise them, no? Yung mga anak natin na kung saan ay nagtatrabaho na at wala pa silang asawa ay gawin nyo yung mga pagta-travel, no? Habang kayo ay wala pang anak, habang kayo ay single pa, no? At may kakayanan. Amen? Ay gawin nyo yung mga bagay na yan
Dahil darating ang time kapag kayo ay nagkaroon na ng tinatawag na responsibility as a parents, as a father, as a mother, ay hindi nyo na magagawa yan. Dahil matatali na tayo sa mga responsibility na kailangan nating unahin o yung tinatawag na mga priority. Amen? Kaya nga, habang kayo ay bata pa at wala pa kayong responsibility, kayo ay wala pang mga anak, wala pang asawa, ay gawin nyo na yon. Kasi darating ang time, kung hindi nyo gagawin yan, baka maging regret nyo rin yan. Na sana travel ako, sana pumunta muna ako doon. Diba? Dahil yan ay experience ko na hindi ko rin nagawa, no? Dahil nga natali ako sa circumstansya at maaga kami nag-asawa. Amen? At kaya nung ako ay nagkaroon ng anak na, amen, nagsama kami ni Sister Claire, ay nagsimula kaming bumuo ng pamilya at sa hirap at ginhawa ay nagpatuloy kami bilang mga parents. Amen? Iningatan ko ang aking family, iningatan ko ang aking mga anak, aking asawa, at manatili na maging isang hindi man perfectong ama at husband, pero naging isang mabuti, no? At hindi ko hinayaan, no? Ang kahit isang segundo na sila ay iwanan. Amen? Ako ay palaging, iniisip ko lagi ang kanilang kapakanan hanggang ngayon. Kaya nga pagka gabi na at wala pa yung mga anak ko, kahit na nasa Antipolo ako, nasa Pasig sila, ay lagi ko silang nahanap at kinakamusta at inaalam kung nasa na sila sa mga oras, lalo pag gabi na. Amen? Dahil yan ay nakatali na bilang isang ama. Amen? At gusto kong makita natin na napakahalaga, mga kapatid, na magkaroon tayo ng realization sa buhay, lalo yung mga magulang, no? Na outside sa Diyos, outside sa faith, outside sa ministry, ang priority natin sa ating time of life, of course, ay yung ating pamilya. Okay? Ating mga anak. Masigurado natin na sila ay nadala natin sa tamang landas. Napalaki natin sila ng mga mabubuting bata, no? Hanggang sila lumaki. Iningatan natin ang kanilang kamusmusan. Idinala natin sila sa Panginoon sa pananampalataya dahil yan yung kanilang dadalhin sa kanilang pagtanda. Siguro pangatlo na lang yung sarili natin, no, bilang parents. Pangatlo na lang yan. Amen. Una ang Diyos, pangalawa yung ating pamilya, ang ating mga anak, at pangatlo na lang yung ating sarili. Amen. Kaya dito, sa susunod na quote, next slide. Yan, dito sa message na Christ is identified the same in all generation. Okay, kinuha ko tong paragraph 72. Sabi dito, so many people ride life's road. Ride life roads. Diba? Kasi nga ang buhay natin ay para tayong nagta-travel sa isang daan. Amen? Naturally, kung ikaw ay nagta-travel, no, at ang gamit mo ay 4 wheels, tama? Or tinatawag na 2 wheels, motorcycle, or 4 wheels, o tricycle, di ba? Ay, maliban na lang kung piloto ka. Sigurado, helicopter o aeroplano yung vehicle na ginagamit mo. Pero, ang common talaga ay mga 4 wheels at ng mga motorcycle, no, na ginagamit natin pag-travel.
Now, pagka tayo nagta-travel sa pamagitan ng tinatawag na automobile, meron niyang tinatawag na rear view mirror. Okay? So yung mga driver, no, alam nila yung pag sinabing rear view mirror. Ito yung mirror na kung saan ay kung yan ay four wheels, no, automobile, ay meron niyang salamin sa harap. Yan. Na ang purpose niyan, mga kapatid, pag tumingin ka dyan, makikita mo yung nasa likod mo. Tama? At meron din yan side mirror. Diba? Yung left mirror mo at saka yung right mirror mo para makita mo yung kung ano yung mga nasa kaliwa mo at yung mga nasa kanan mo. So ang tawag diyan ay rear view mirror. Okay? Now, kapag ka nagta-travel ka, amen, ay hindi pwede na nakapokus ang tingin mo diyan. Amen? Sa rear view mirror na yan. Okay? Sisilip ka lang diyan, saglit lang. 'Di ba? Lalo kapag nag-aaral ka ng driving, yung instructor ay tuturuan ka kung paano gumamit ng rear view mirror. Okay? Hindi mo pwedeng i-focus yung paningin kapag nagda-drive ka sa mga rear view mirror. Okay? Kaya sabi niya, yung maraming mga tao, so many people ride life's road looking through a rear view mirror. Nakatingin sila doon sa rear view. Doon sa nakalipas na time. Tama? Especially, I don't meant to say this to hurt feelings, but many of our women, kami mga babae, ay they're always, when past about 30 years old, they want to go back and be young girls again. May mga ganun na mga babae daw, marami mga babae na nanay na, di ba, 35 years old, 36 years old, nag-a-act pa sila na bumabalik sa gusto maging bata pa ulit. Tama? And get 50, ito na, mas matindi na, 50 years old na, they still want the same thing. Gusto nilang bumalik sa pagkabata kahit na sila ay 50 years old na. At hindi lang daw mga babae, no? Pati mga lalaki. But anybody who looks through a rear view mirror is going to wreck up somewhere. You can drive the road. Hindi ka pwedeng magmaneho sa kalsada na nakatingin ka sa rear view mirror. Amen. Kundi ma-aksidente ka, mababangga ka. So, ibig sabihin, mga kapatid, sabi nga ni Pablo, kinote niya si Pablo na forgetting those things that are in the past. Kalimutan na yung mga bagay na nakalipas. Amen? Dahil hindi maganda na nagdadrive ka sa isang kalsada na nakatingin ka lagi doon sa rear view mirror. Kaya sabi ni Pablo, forgetting those things that are in the past. Ito yung mga nakalipas na time sa ating buhay. Kung ano man yung mga nagawa nating desisyon, tama o mali, kalimutan na natin yun. Yung mga pangyayari na kung saan ay nangyari sa mga nakalipas na panahon ay kalimutan na natin. Amen? Kung nakagawa man tayo ng mga kamalian nung time na yon, mga nakalipas na yan, yung mga things that are those in the past, ay kalimutan na natin siya. Kailangan mag-press towards the mark of high calling in Christ. Tama, nung tayo ay hindi pa natawag sa appointed time. Amen? Nakagawa tayo ng mga pagkakamali, pagkukulang, mga kasalanan, ay kalimutan na natin yon. Kundi tayo magpatuloy. Saan? Sa mark of the high calling in Christ. Nung tayo ay na-convert na, nung tayo ay tinawag na, magpatuloy tayo bilang Kristiyano. Amen? At don't look what you were. Huwag na nating balikan. Amen? Yung
past life natin, yung before conversion, as bilang mga unbeliever, huwag na natin balikan yan. Kung ano yung ginagawa natin nung tayo unbeliever, huwag na natin balikan. Amen. Look what you're going to be. Ang tingnan na natin kung saan tayo tutungo, kung saan gusto nating destinasyon. Tama? At lahat tayo gusto natin makarating tayo sa destinasyon na kung saan ay maganda, masaya at mabuting destination. At lahat ng Kristiyano, mga kapatid, ay they're looking forward sa tinatawag na eternal destination. Amen? Kaya nga, anuman yung mga nakalipas na yan, na mga pangyayari na gawa natin, pagsisihan na lang natin, nagawa tayo ng mga pagkakamali. Amen? Pagsisihan natin at kalimutan na natin after na mai-repent na natin yan. Tayo ay magpatuloy doon sa mark of the highest calling, Christ. Don't look what you were. Look what you're going to be. Amen? Next. Diyan pa rin sa Christ is identified. But remember that we grow and live. Tama? Tayo ay nag-grow physically at nag-grow mentally. Tama? At habang tumatakbo yung time of life natin, ay tumatakbo din at nadadagdagan yung ating age. Tumatanda tayo. Amen? At habang tumatanda tayo, kasabay na tumatanda din yung katawan. Tama? Nung tayo mga bata pa, yung mga pagkain na kinakain natin, ito yung nagbibigay sa atin para tayo ay tumatag, maging strong, tayo ay lumaki. Pero tayo ay tumanda na. Amen? Yung the same food na kinakain natin, ito rin yung magbibigay sa atin ng sakit hanggang sa kamatayan. Amen? Kaya sabi niya, taking the same food, we're dying now. When it all makes blood cells just the same, science can't prove it. It's appointment with God when you got that age. Appointment sa Diyos yun. Kapag dumating na tayo sa age na yan. Kasi nga, yan yung time of life. Amen? Kaya nga, kapag ako ay nakakaroon na, nakakita, no? Nakakaalam na may mga tao na umiidad ng, sa panahon natin, lalo dito sa panahon natin, amen, na 80 years old, 82 years old, yan ay blessing na sa tao na yon. Pagdating sa time of life. Dahil maiksi na ang buhay ng tao ngayon at number 1 na dyan sa mga kinakain natin. Diba? Kaya nga may mga bata pa lang, diabetic na. Tama? Bata pa lang, may tinatawag na heart failure na. Kaya kung sa oras na to, mga kapatid, at malusog ka, ay yan yung blessing na minsan hindi natin nare-realize na pasalamatan ng Panginoon. Amen? Ang ginagawa natin, madalas, puro lang tayo daing sa Panginoon. Pero yung mga malilit na bagay na dapat natin pasalamatan, hindi natin nare-realize yan. Amen? Yung gigising tayo ng maginhawa, gigising tayo ng tinatawag na wala tayong nararamdamang sakit. Amen? Ay, yun yung mga hindi natin nare-realize pagising sa umaga. Na dapat pagising natin sa umaga ay ang una nating gawin, pasalamatan ng Panginoon. Dahil nagising ka pa eh. At nagising ka na wala kang naramdamang sakit. Nagising ka na kung saan ay meron kang almusal. Tama? Nagising ka na kung saan ay nakakahinga ka ng maluwag. Wala kang iniisip o iniindang sakit sa katawan.
Amen. Yan yung mga blessing na hindi natin na-realize. Okay? Lalo yung mga kabataan, basta gigising yan, di ba? Kaalmusal, yun na, cellphone, tama, magpupuyat, gigising ng late na, kakain, cellphone, ganun lang gagawin. Hindi nila ma-realize yan na pasalamatan ng Panginoon na nagising pa sila. Kahit mga matanda din, kapag hindi tayo dumating sa ganitong unawa, amen, sa mensahe ito, na time of life, hindi tayo magkaroon ng realization, hindi natin maiisip na pasalamatan ng Panginoon. Ang lagi nating iniisip ay kung paano tayo magkakaroon ng maraming kwarta, kung paano tayo kikita. Iniisip natin, gigising ako ng maaga, papasok ko ng maaga, di ba? Kailangan pumasok ako, kailangan perfect attendance ako, wala akong absent kasi kailangan ko ng pera, kailangan ko ng bills, kailangan ko ng pambayad, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. Kaya pag sa prayer, lagi ang prayer natin, Lord, tulungan mo ko, kailangan ko. Pero hindi natin na-realize na yung mga, sa tingin natin mga malilit na bagay. Kung sino dito nakapagbasa o nakapanood ng testimony ni, sino ba to? Kalimutin na ako. Yung may-ari ng Apple. Sino yung dating may-ari ng Apple? Yung nagtatag ng Apple? Si Steve Jobs. Di ba? Dumating ang time nung in-establish niya yung company niya, naging isang malaking kumpanya sa buong mundo. Amen. Of course, siya ay sumikat, naging mayaman siya. Pero nung dumating yung karamdaman sa kanya, at lalong na siya ay nasa sick bed na siya, doon niya na-realize yung time of life. Amen. Doon niya na-realize yung buhay niya simula nung siya ay isilang hanggang siya ay nasa kanyang kalagayan bilang may sakit. Nakita niya ang kahalagahan. Amen. Ng buhay. Amen. Kaya siguro magiging inspiration sa atin to na panoorin nyo yung kanyang life testimony nung siya ay nasa banig na ng karamdaman. Maganda yung kanyang mga huling mga salita at patotoo doon. Sana magbigay ito sa atin ng realization, no? Na pasalamatan natin ang Panginoon sa bawat araw ng paggising natin. Amen. Na ang Diyos ay patuloy na nagpo-protection sa atin. Iniingatan tayo. Marami tayong mga balitaan ng mga aksidente, mga car accident, mga tinatawag na crime. Amen. All around the world. Amen. Sa buong Pilipinas, araw-araw lahat may mga crimes. May mga accident. Meron pang tinatawag mga natural catastrophe. Diba? Earthquake, sunog. Kaya araw-araw marami tayong nababalita ang mga namamatay. Amen. Ako bilang yung nagmumotor, no, ay kapag nakakita ako ng mga accident, di ba, lalo yung mga major accident, lalo ang involved mga kapatid ay motor, ay nagpapasalamat ako sa Panginoon. Amen. Na iniingatan niya ako at hindi niya pinahintulutan na ma-involve ako sa mga accident na yan. Kaya every time na makakita ako ng accident, lagi akong nagpapasalamat sa Panginoon at nagpipray nawa yung tao na na-involve sa mga accident na yan ay kahabagan ng Panginoon. Sana buhay. Diba? At alam natin kapag ang involved sa accident ay motorcycle ay 80 o 90% ay
karamihan talaga patay, no? Lalo kapag head-on collision. Amen. Patay talaga yung driver o maging yung angkas. Amen sa motor. Kaya nga araw-araw nagmumotor ako. Amen ay doon pa lang lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon, no? Na iniingatan. Alam pagsakay ko yung mga bata, amen, ay lagi ko pinapasalamatan ng Panginoon. Amen. So dapat ganun natin ma-realize na araw-araw iniingatan tayo ng Panginoon. Amen. Sabi niya, it's an appointment with God when you got that age. Diba? 50, 48, another 2 years, 50 na. So kapag nag-50 na tayo, Brother Felix, it's an appointment with God. When we got that age, pag 50 tayo, ay nag-60 pa, Brother Felix. Amen? Nag-70, nag-80. Diba? Pero, meron ding appointment with God. Death set in on it, dito sa flesh. Amen? Yun ang hindi natin kayang takasan, yung kamatayan sa flesh. Kaya nga, merong pinangako ang Panginoon, merong tinatawag na resurrection. Amen. Next slide. Yan. Appointment sa tao, amen, kamatayan sa flesh. Pero meron din tinatawag na resurrection of the body. Kaya sabi niya, in the resurrection, there will be no memory of an old age. Wala na yung memory. Yung old age. Tama? Pag sinabing old age, yan yung time of life na tumakbo buhay natin. Dahil sa resurrection, sabi niya, we go back to that for eternity. Babalik tayo. For all the time. So why would you look back to that? Tama? Bakit pa? Bakit pa na babalik pa tayo na gusto natin na maging bata uli? Tama? Sino gusto dito na matulad kay Sarah at kay Abraham? Sino dito? Sino dito? Gusto niya turn back to young man and woman again. Sino dito? Wala bang may gusto? Yung nangyari kay Abraham at kay Sarah? Wala. Bumalik sila sa pagkabata uli. Pero, yung edad nila nagtuloy-tuloy. Kaya from 90 years old, tama? Bumalik sa pagkabata si Sarah at si Abraham from 100 years old, bumalik sa pagkabata yung kanilang katawan. Pero yung time of life nila nagtuloy-tuloy. Kaya pagdating ng si Sarah ay nag-127 years old, namatay si Sarah. Amen? So hindi yun yung body change na gusto nating mangyari. Tumitipo lang yun. Tama? Dahil yung body change ni Abraham at ni Sarah, mga kapatid, hindi niya na-conquer yung time. Nagtuloy-tuloy pa rin yung time of life nila. Pero yung body change dito sa resurrection, mga kapatid, sabi dito, we go back to that for eternity. Hindi lang yung body, pati yung time. Babalik daw tayo sa eternity for all the time. So why would you look back to that? To have a life, these miserable things. Tama? Merong tanong na kung ibabalik lang ang panahon. Sino dito gusto ibalik ang panahon? Aatras tayo ng panahon. Sino dito gusto?
Sabi ko, kung may babalik ko lang ang panahon. Siguro, kung marirealize natin mga kapatid, itong mensahe ng time of life, hindi na natin na naisin na ibalik pa yung panahon na yung nakalipas. Why would you look back to that, to leave this miserable thing over? Diba? We look right here, ahead, you lace the new creature in Christ. Yan dapat. Kaya nga sabi ni Pablo, press toward the mark of highest calling. Kailangan, ang tingnan natin mga kapatid, hindi na yung ibalik pa natin yung nakalipas. Amen? Na nung ako'y sana, nung bata pa sana ako, ganito gagawin ko. Hindi na. Sabi dito, we look right there, ahead of you lays the new creature in Christ. Born again. The new body, the immortal one that never pass away. Tama? Yung body change ni Sarah at saka ni Abraham, hindi yun pa immortal one. Dahil namatay din sila eh. Ibinalik lang mga kapatid yung kabataan ng kanilang katawan, pero hindi immortal one yung kanilang katawan. Kaya hindi yan yung body change na ipinangako ni Kristo dito sa resurrection. Ang body change na ipinangako niya mga kapatid ay sa new creature in Christ. Amen? Kaya kailangan nating maborn again. Tama? Dahil meron lang another change tayong hinihintay. Yung redemption ng ating katawan. Kailangan i-redeem to. Yung katawan ni Sarah at ni Abraham, hindi pa redeem body yun. Binalik lang yung prime body nila na edad na 25 years old. Amen. Ibinalik lang. Pero hindi pa redeem body yun. Pero itong katawan na ipinangako sa atin na body change, yung new body, itong body na to ay babaguhin sa isang iglap mata. Pero sa anumang paraan ay hindi mauuna. Meron munang resurrection of the dead. Kaya kung ang appointment natin sa Diyos ay resurrection, ibig sabihin tayo'y mamamatay, tatanda tayo, mamamatay tayo din, magre-resurrect. Then meron tayong new body. Meron tayong tinatawag na glorified body. Yung mga dinatna naman ng Diyos na buhay, yung living saints mga kapatid, sila naman ay magkakaroon ng body change sa pamamagitan ng glorification ng katawan. Idadrop nila yung tinatawag na curse ng katawang ito. Amen. At sila i-glorify. Kaya tatawagin niyang new body. The immortal one that never pass away. Na kung saan, never get old. Tama? Si Sarah at si Abraham, nag-body change sila, turn back from old man and woman to a young man and woman. Pero tumanda pa rin sila. Tama? Tumanda pa rin. Okay? Pero itong katawan na ipinangako dito sa time ng resurrection mga kapatid, itong new body, at ito ay nakalace. Saan ito nakalace? Para magkaroon tayo ng new body. Yung looking forward, dapat yun daw yung ating ahead. We'll look right there ahead. You lace the new creature in Christ. Yung healing mga kapatid, hindi yan forever. Tama? Magkakasakit ka, then gagaling ka. Kapag gumaling ka, magkakasakit ka ulit. Then gagaling ka na naman. Then magkakasakit ka na naman. Pero itong ipinangako ng Panginoon sa resurrection ay the new body, the immortal one that never pass away. Never get old, never have a sickness or heartache. Then look, keep looking ahead of you like that. Yun daw yung tingnan natin. At kailang mangyayari yan? Yung resurrection na yan. Kailan mangyayari yan? For His coming, sa kanyang pagbabalik. Amen? Kaya kung ikaw man ay dumating sa death, kasama ka pa rin sa resurrection.
kasama ka pa rin sa body change. Amen? Kaya wag na nating balikan. Why would you look back to that, to leave this miserable thing over? Amen? We look right here ahead of you lays the new creature in Christ, the new body, the immortal one that never pass away, never get old, never have a sickness or heartache. Then keep looking ahead of you like that for His coming. Yan daw yung looking ahead natin. Ano man yung mga nakalipas, kalimutan na, nagawa tayo ng mali, pagsisihan, maayusin natin yung mga pagkakamali in the past, at looking ahead, mga kapatid, sa kanyang pagbabalik. Amen? Next slide. He never deals with groups. Ang Diyos, hindi siya nagdi-deal sa groups. Some great, you say, our great organization, God will ignore it. He deals with an individual, one person. So ang dealing ng Diyos, hindi siya by group. Ang dealing ng Diyos, mga kapatid, ay individual. God deals with you as individual. Kaya paano makikipag-deal sa iyo ang Panginoon? Paano ka makikipag-deal naman sa Panginoon? Paano? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pamamagitan ng prayer. Baka kausapin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng prayer. At ang Diyos ay hearing of the Word of God. Kailangan natin ng mensahe. Kasi doon nagsasalita ang Diyos. Doon magkakaroon tayo ng perfect realization. Kung ano ba ang perfect plan ng Diyos sa atin. Amen? Kaya hindi natin kailangan ng mga groups. Hindi natin kailangan ng organization. Amen? Dahil ang Diyos ay nagdi-deal siya an individual. Amen? Pero hindi naman ibig sabihin na nagdi-deal siya ng individual ay magsuluhista ka na lang. Tama? Ay, bahala kayo dyan. Brother Felix. Basta ako, magbabasa lang ako dito. Tama? Hindi. Hindi nang ibig sabihin. Ibig sabihin na ang Diyos ay nagdidig individual. Hindi porke ikaw ay membro ng isang grupo o isang simbahan ay okay na. Save ka na. Hindi. Ganon din mga kapatid. Kaya nga sabi madalas ng prophet na ang Diyos ay wala siyang grandchildren. Hindi porke yung parents mo ay tinatawag na preacher, ang parents mo ay Christian, tama, ang father mo ay pastor, father mo ay deacon, ang father mo ay believer, ang mother mo ay born again. Hindi magdidil ang Diyos sa iyo para maligtas ka. Okay? Kaya nga, God deals with you as individual. Amen. Ikaw man ay matanda na, ikaw man ay adult, ikaw man ay young, ang Diyos ay nagdidil sa atin as individual, hindi by group. Kaya, hindi mo kailangan maghanap ng malaking grupo, hindi mo kailangan maghanap ng organization. Amen? Next slide. We got to place our faith somewhere. Kailangan ilagay natin yung ating pananampalataya. Saan? If I or any of us sa buhay na ito, in life, I try to make a success in life, tama? Yan naman lahat ang yan lahat naman ng nais ng bawat tao. Tama, lalo yung nasa tinatawag na kabataan pa, gusto nila maging success in life. Gusto nila ay maging multi-millionaire. Tama? Ako gusto ko rin maging multi-millionaire eh. Dahil meron ako mga plano na gusto ko na gawin kapag naging multi-millionaire ako. Amen? So lahat ng tao ayaw niya maging mahirap eh. Wala namang tao na gusto niya maging mahirap lang habang buhay. Tama? Gusto niya habang tumatakbo,
Yung time of life, nagkakaroon siya ng success in life. Tama? At isa doon ay pagkaroon ng tinatawag na kayamanan o yung multi-millionaire. Tama? But what are we going to do with that? Ngayon, kapag ka naging multi-millionaire ka na, ano gagawin mo dyan? Ako, pag naging multi-millionaire ako, alam ko na yung gagawin ko. Napag-isipan ko na yan, napagplanuhan ko na, Father Felix. Kapag nag-multi-millionaire ako, alam ko na yung gagawin ko. Amen? Pero kung maging multi-millionaire ka na, we got to come down to the end of the road. Tama? Darating pa rin tayo doon sa dulo ng ating road na yon. May dulo kasi, may end yung road eh. Gaano man kahaba yung road na yan, may dulo yan. Okay? So kahit maging success in life ka, maging millionaire ka, lahat tayo, we're going to do with that. We got to come to the end of the road. And what good is it to us then? Ano daw ang magiging mabuti sa atin yan? Money is a script. Tama? Sabi nga ng mga mayayaman, kapag gumagastos sila, money is just a paper. Papel lang yan. Sa mga mayayaman, sa mga multimillionaire, mga billionaire, yung pera is just a piece of paper. Kaya sabi ng propeta, money is a script. It's exchange. Tama? Ginagamit natin yan pag-exchange eh. Bibili ka, may gusto kang nais bilhin, ginagamit natin yan. But you can exchange it for your life. Hindi mo pwedeng ipagpalit sa buhay yan. Tama? Only God has life. Kaya nga yung young rich man, let's say, yung young rich man, multimillionaire o billionaire, hindi niya kayang exchange yan for sa buhay. Tama? At sabi ng Panginoon, gusto ko makanta ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon sa kanya, come and follow me. Sell all thou hast. Multi-millionaire siya o billionaire siya, mga kapatid. Hindi niya kayang ibigay yun. Amen? Kaya kahit na maging success tayo sa buhay, tama? Maging multi-billionaire tayo, amen? You cannot exchange it for life. Kaya nga, ang looking forward natin, hindi lang yung maging success in life. Dapat nakatingin tayo, mga kapatid, doon sa real life. Yung only God has life, yung eternal life. Yun dapat yung ating looking forward. Yung mark of the highest calling. Yung eternal life sa pamamagitan ng tinatawag na new birth. Amen. Hindi masama na magkaroon tayo success in life, maging multi-billionaire tayo, pero hindi lang yun. Tama? Part lang yun ng ating time of life. Pero yung time of life natin, mga kapatid, meron siyang end of the road. Amen? Kaya kapag ikaw ay nagmamature ka na, hindi na mga material things ang nire-realize mo. Ang nire-realize mo ay, mga kapatid, ay yung buhay na ito. Amen? When we grow old, kapag tayo ay tumatanda na, ay nagkakaroon tayo ng realization sa buhay na ito. May quote nga na sabi, Father Felix, na madalas kong nababasa yun, no? Yung quote sa Facebook na, we don't lose friends, but we really know kung sino talaga yung tunay natin na kaibigan. Tama? Kapag habang tumatagal, mga kapatid,
ay sa tingin natin parang dati dami kong kaibigan Dati daming tumatawag sa akin, daming nakikipag-communicate, daming humihingi ng mga mensahe, daming nagtatanong, 'di ba? Padala mo ako ng mensahe. Amen. Kapagka tumatakbo ang panahon mga kapatid, yung time of life, na-realize natin na hindi naman talaga tayo nababawasan o kumukonti yung ating mga kaibigan. Mga kaibigan nandiyan lang yan, eh. 'Di ba? Anytime kapag ang kaibigan mo gusto kang kamustahin, nandiyan lang yan, tatawag lang sila sa'yo. Amen. Pero ang totoo pala, habang tumatakbo yung ating time of life mga kapatid, doon natin na-realize kung sino talaga yung mga tunay na kaibigan. Amen. Meaning hindi lahat tunay na kaibigan, eh. Yung tunay na kaibigan ay nandyan lang yan. Ups and downs ng buhay mo, nandyan yan. Amen. Kaya nga, we don't lose friends. But na-realize natin kung sino talaga yung tunay na kaibigan pagtakbo ng ating panahon. Amen? Kaya hindi dapat tayo magkaroon ng tinatawag na so much emotion, na malungkot dahil konti na lang, eh. 'Di ba? Iilan na lang. Hindi. Ang isa sa pinaka maganda sa pakiramdam mga kapatid ay yung nag-iisa ka pero masaya ka. Tama? Kasi the more the merrier. Amen? Pero kapagka nagkakaedad ka na mga kapatid, mas gusto mo yung tahimik lang. Amen? Kaya sana maunawaan natin yung time of life na mensaheng ito, na hindi lahat ng panahon mga kapatid lagi nating iisipin na magkaroon tayo ng maraming pera, magkaroon tayo ng maraming success sa buhay, makabili ako ng property. Tama? May mga tao, mga kapatid, na gusto niya bumili ng property. Bili siya ng property pag may nakikita siya mga mura, may mga binibenta. Gusto niya bilhin yung mga property na yan. Hindi niya naisip na kapag namatay siya, yung mga property na yan, mamanahin lang yon ng iiwan niya. At kung marami pa siyang anak, mag-aaway pa yung mga anak niya sa mga property na iiwan niya. Pag-aawayan pa nila yan, eh. Di ba? Yung magulang, kapag maraming property at marami siyang anak, magiging dahilan pa yan ng pag-aaway ng magkakapatid na magkakamag-anak. Yung property na yan. At hindi yan pa madadala yan. Tama? Eh meron akong kilalang tao, busy na bibili ng property. Amen. At hindi niya na-realize na tumatakbo ang Panginoon, tumatanda na siya. Amen. Dumarating na siya sa dulo ng kanyang tinatawag na journey. Amen. Na yung mga property na yon, yung mga things of the world na yon ay hindi talaga yung magbibigay ng kasiyahan sa iyo kapag lalo kung ikaw may sakit na katulad kay Steve Jobs. Tama? Doon yan na-realize mga kapatid yung buhay nung nasa sickbed na siya. Amen? Kaya tayo bilang mga Kristiyano mga kapatid, gaya sinabi ni Pablo na mag-press toward tayo. Amen? Doon sa mark of highest calling. Ang highest calling mga kapatid ay yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Amen? Only God has life. Another quote. Matatapos na to.
Hindi ang mensahe natin mga kapatid, hindi na tayo masyadong doctrinal. Amen. Nagawa na natin 'yan, yung mga doctrine, di ba? Tapos na tayo doon sa mga doctrine. I think halos lahat na natalakay na natin. Kaya ang mga mensahe natin ngayon ay mga tinatawag na mga realization message. Tuloy. Yung last quote. May quote pa na basahin. Okay? Tuloy natin doon kay Sarah. Ano nangyari? Hindi pa tapos. Ay, wait lang. So ang message natin ay realization. Realize natin ang buhay natin na kung saan ang pinakamahalaga talaga mga kapatid, yung eternal life. Yung success in life, dito sa ating time of life, part lang yan ng buhay natin. Amen? Whether na nagamit mo yan sa mabuti at magandang bagay. Asa na yung ano? Yan. Now, dito naman sa the masterpiece. So we realize that we are here in a negative form. Yung negative form na tinutukoy dyan, di ba, Nam, ay itong katawan natin. And as long as there is a negative, there has to be a positive. Okay? There cannot be a negative without positive. Because because of the positive that makes negative. Like you had a negative picture of some object. Kung meron ka negative picture, there has to be an object somewhere to strike the light, strike that lens, yung positive. And there would not be any negative. So hindi pwedeng may negative ka pero walang positive. At kung merong positive, merong negative. So when we see that our life is in the negative, tama? Yung buhay natin, negative eh. Kahit pa naging multimillionaire ka, kagaya ng young rich man, negative pa rin itong life na to. Pero merong positive. At maging yung young rich man, alam niya merong positive. Kaya nga, pinuntahan niya si Jesus. Amen. Na gusto niya magkaroon ng positive life, yung eternal life. And knowing that we are in the image of some life somewhere, that we know that there is a positive somewhere, alam natin that the light has struck and reflected something there here on earth. And we are only that reflection. The genuine object is somewhere. Alam natin na mayroong genuine object at walang iba kundi ang salita ng Diyos. Alam natin yan kahit nasa lugar tayo eh. Tama? Kapag na-struck ulit tayo, naalala natin ang Panginoon, hanapin natin ang Panginoon. Kasi alam natin, mayroong genuine object. Itong buhay natin, mga kapatid, dito sa flesh, yung mga kalagayan natin, mga sitwasyon, mga circumstansya, mga pagsubok. Amen. Yan yung negative life natin. Amen. Yung mga situation natin sa buhay, negative yan. At minsan, ay hindi tayo basta nakakabangon sa negative life. Pero alam natin, merong positive life. Okay, sabi niya, the genuine object is somewhere. If that isn't, I am the worst deceived man in the world. I spend my life in vain, but I know beyond a shadow of doubt that is there. Kaya that's why nandito lahat tayo. Amen? Lahat tayo, meron tayong mga circumstances in life sa ating time of life. Of course, hindi naman natin maikukwento yan eh, kung ano yung mga pinagdaanan natin, kung anong sitwasyon natin, yung iba sa atin tahimik. Diba?
na kung saan ay may mga pinagdadaanan. Pero alam niya merong tinatawag na gene and object, merong positive. Amen? Lahat tayo mga kapatid ay may mga pagsubok sa buhay. Amen? Pero alam natin merong positive object. And that's why patuloy tayo sa mensahe ito. Patuloy tayo sa fellowship. Amen? Dahil ang buhay na ito, mga kapatid, spent my life in vain. Itong life na to. But I know beyond a shadow of doubt that is there. That's why we're here. Tama? Kung bakit nandito pa rin tayo sa fellowship. Amen. Kahit na online lang. Amen. Kahit na saan ay may time na hindi tayo nakaka-attend. Pero yung heart natin ay nandito pa rin tayo sa fellowship dito sa TNT. Amen? Nandun pa rin yung heart natin. Dahil alam natin, nandito yung tinatawag na positive. Amen. Next. Now look at the hindrance of Abraham had. First thing was his age. Yan yung hindrance. 75 years old and Sarah being 65. At si Sarah she was past the change of life. Ano yun? The menopause. Past na siya. Tama? Menopause na siya. No doubt, but what had stopped many years before? He had lived with her and as a wife, and it was his half-sister had probably taken her when she was just girl in her teens, had married her, and had no children. She was absolutely barren. And now we find that to do at this, he had to separate himself from all the people who did not believe it. So, si Sarah, mga kapatid, ay menopause na. Yan ang tinatawag ng changing of life ng mga kababaihan. Tama? Lalo kapag ikaw ay nasa edad na ng 50. Amen? Merong mga nasa 40, nasa premenopausal stage na sila. Iba na yung nararamdaman nila sa kanilang katawan. Tama? Maging yung kanilang tinatawag na monthly period ay nag-change na rin. Amen? Kapag umidad na ng 40 at sa panahon natin, meron ng mga nagme-menopause na pero bata pa dahil nga sa hybrid food. Okay? Na kinakain ng tao. Pero normally, ang menopausal stage, mga kapatid, ito na yung tinatawag na nasa 50. Tama ba? 50? Okay? No doubt, hindi tayo kasi nagme-menopause, mga babae. Pero ang alam ko, yung mga nagme-menopause na talaga, yung nasa edad na ng 50 pataas, ano? Pero meron ng mga early stage, no? Yung premenopausal stage, yung mga nasa edad na ng mga 45, 47, 48, ganyan. Nakakaramdam na sila ng tinatawag na menopausal stage na yon. Okay? Kaya iyan yung isang parte ng buhay ng babae, nag-change ng life. Okay? Kaya nga imposible, no? Para si Sarah ay mabuntis pa kasi nga siya ay she was way past the change of life. Menopause na siya. Okay? Kaya hindi talaga pwedeng mabuntis si Sarah o magkaanak sila. Amen. Dahil nga menopause na. Dahil yan ay part ng tinatawag na time of life ng isang babae. Okay? Now, kapag ang babae, no, mga asawa natin ay nasa tinatawag na menopausal stage na, okay, or nasa premenopausal stage na,
yung nakakaramdam na sila ng symptoms. Tama, na malapit na sila mag-menopause. Amen? Ay merong ganyang mga cases, no, na itinatanong kay Brother Branham dahil nga sa atin hindi natin naiintindihan yan bilang mga lalaki kung ano yung pakiramdam, kung ano ba yung naiisip o pakiramdam ng mga babae na nasa menopausal stage na. So merong nagtanong kay Brother Branham at nagpa-pray, humihingi ng prayer. Next slide. Basahin natin. Part kasi yan ng tinatawag na time of life o change of life ng mga babae. Sabi niya dito sa question and answer, if there's something that you have done that's wrong, that's bothered you, then check it with the Bible and see what you must do. But if you haven't done anything, you're not condemned of anything. Kasi nga, parang yung babae dyan, no, humihingi siya ng prayer dahil para siya nagigilty na nakaagawa siya ng mali sa kanyang asawang lalaki. Di ba? Pero sabi nga ng propeta, kung wala ka namang ganawang mali, you're not condemned anything. It perhaps your nerves. Pare, sabi niya, yung nerves. It could be many things that happen. Maybe some trouble back in your life. Maybe it's a woman here. Sabi niya, maaari, yung babae na yon, yung nag-question doon, no? Here might be in the menopause time. That's when everything is wrong with her. Yung pala yung ang babae kapag nasa menopause time na, everything is wrong with her. And there's nothing wrong with her. Pero wala namang mali sa kanya. Pero everything is wrong with her. Pero wala namang mali talaga sa kanya. Yet everything wrong with her. And she's not just putting on. Hindi siya talaga yung mismong gumawa nun. O sinasadya niya talaga na gawin yun. Kundi kapag ang babae pala ay nasa menopause time na, she really feels that it just as real. Any person that nervous is that way and don't never disagree. Kaya ang advice niya doon, sabi niya, and you husband, to your wives, when they are in that time of life, kapag sila ay nasa time of life na ng tinatawag na menopause time, if she ever was your sweetheart, you let her be right then. Kapag ang mga babae daw ay nasa menopause time na, asawang babae, you let her be right then. Because she needs you. She really needs your help. She needs somebody to help her. Kasi nga, ang pakiramdam niya, she really feels that. Tama? She needs somebody to help her and understand her. Talk to her. Take her up in your arms like she was your sweetheart. And should be and understand her. Kailangan daw maunawaan siya. Because she's going through a time sa kanyang tinatawag na time of life that her entire makeup is changing. And you must be a good to her at that time. Kaya nga, bilang asawang lalaki, mga kapatid, kung mga asawa natin ay dumating na sila sa tinatawag na changing of life ng menopause time, mga kapatid, dapat nandyan tayo. Inuunawaan natin at alam natin ang lalaki, mga kapatid, sila yung dapat na strongest link. Amen? Sa gaya ng sinabi ni Brother Felix, ang mga babae ay mataas ang kanilang pain tolerance. Pero ang mga lalaki naman, mataas ang kanilang level pagdating sa emotional tolerance. Amen? Napaglalabanan nila yung kanilang emotion kasi nga sila ay lalaki.
Amen. Sila ay masculine. Amen. Ang mga babae, pagdating sa emotion, mababa ang kanilang tolerance. Kaya nga, sila yung weaker vessel. Amen. Sila yung feminine part. Amen. Kaya dapat, yung masculine part, kapag nasa tinatawag na menopause time na, yung feminine part niya, nandun siya palagi. Inuunawaan niya at nauunawaan niya. Kaya sabi dito, and you husband to your wives, when they are in that time of life, yung menopause time, sabi niya, you let her be right then because she needs you. She really needs your help. She needs somebody to help her and understand her. Talk to her, take her up in your arms like she was your sweetheart, and she should be and understand her because she's going through a time that her entire makeup is changing. And you must be a good to her at the time. Doon sa mga husband. Diba? Kaya naman, doon sa mga anak naman, dapat maunawaan nyo rin. Diba? Na kapag ang mother nyo, mga kapatid, ay dumating na sa stage ng menopause time o may mga sign na, yung tinatawag na early stage ng mga menopausal signs, mga kapatid, dapat nauunawaan niyo yung kanyang ina. Amen. Mas higit na yung kanyang husband. Dahil nagbabago na yung kanilang time. Yung time of life nila, nag-change na. Yung cycle ng kanilang time life, nag-change na. Amen. Kaya nga, akala nung babae na humingi ng prayer na meron siya nagagawang mali sa kanyang husband. Pero, sabi ng propeta, maybe it's a woman here might be in the menopause. That's when everything is wrong with her and there's nothing wrong with her. Kaya pag hindi natin nakita to, sigurado yan, magkakaroon ng away, aawayin mo ang asawa mo, hindi mo maiintindihan yung asawa mo, hindi mo maiintindihan si mama. Tama? Dahil siya lang yung nakakapil ng mga ganon. Yung mga babae lang ang nasa menopause time. Sila lang yung nakakapil na yun na nararamdaman nilang may mali. Di ba? Kaya sabi ng prophet, maybe it's a woman here, yung babae na yon, might be in the menopause time. That's when everything is wrong with her. And there's nothing wrong with her. Yet, everything wrong with her. Para sa kanya, nararamdaman niya, parang may mali. She's not just putting on. Hindi ginawa-gawa lang, inilagay lang yun para magkaroon ng problema, para mag-away. He really feels that it's just as real. Diba? Kaya may mga nervous breakdown, nervous problem, may anxiety. Dapat pala nauunawaan natin kapag nasa menopause time na mga babae. Amen. So, part yan mga kapatid ng tinatawag na time of life. No? Lalo pagdating sa mag-asawa. Amen. I hope naunawaan ito ng ating mga kalalakihan at maunawaan ito din ng mga kabataan na yung kanilang mother na kapag sila ay nasa menopause time na, nasa earthly symptoms or earthly signs ng menopause mga kapatid, ay nag-change talaga. Amen. Yung pakiramdam nila. Amen. Then next quote. May last pa yata ito o wala na? Yeah. So basa na lang tayo mga kapatid ng tinatawag ng mga quotes ng ibang-ibang mga tinatawag na mga kilalang tao, no? Yung mga motivational quotes. Sabi dito naman ni Harvey Mackay, time is free, but it's priceless. You can own it, but you can use it. You cannot keep it. Tama? We cannot keep time, but we can spend it. Once you've lost it,
you can never get it back. Kaya hindi mo na kailangan magbalik tanaw na bumalik para sana kung maibabalik ko lang. 'Di ba? So I think agree ako dito sa taong ito, no? Sa kanyang quote na to. Next. Walang pangalan. Basta sabi dito, life teaches us to make good use of time. I also agree. Ang buhay na to, yung time of life, kapag nag-mature na tayo, tinuturuan pala tayo nito kung paano gamitin ng tama ang oras. Okay? Habang ang oras naman, tinuturuan naman tayo kung paano natin pahalagaan ang buhay. Kaya kapag nag-mature ka na, ang pinapahalagaan mo na hindi yung maging more success in life, maging multimillionaire, kundi pinahalagaan mo na yung buhay. Yung dulo ng road, mga kapatid, titingnan mo kung anong buhay doon meron. Amen. So, I also agree with this. Amen. Itong quote na to. Next. Life is just a short period of time. Tama? Which you are alive. Next. Last ko. Hindi pa last. Meron pa. Si Carl Sandburg. Time is the coin of your life. It is the only coin you have. And only can determine how it will be spent. Be careful lest you let other people spend for you. Sino dito yung nakaka-relate dito, naunawaan niya yung ibig sabihin ni Carl Sandburg? Amen na tayo lang, ikaw lang ang makaka-determine kung paano natin ito i-spend o gagamitin. Yung time of our life. Dahil kapag hindi natin na-determine kung paano ito i-spend, yung time na dapat tayo nag-expend, ay baka ibang tao mag-expend ng ating time. Okay? Yan, nakikita ko yan, yung kalagayan natin na kung saan ay yung kasiyahan natin ay sa pamamagitan ng ibang tao. Tama? Masaya tayo sa ibang tao. Tama? Yung nagiging masaya ka kapag kasama mo yung mga tao na to. Amen? Kumbaga, yung kagalakan mo, yung joy mo, ay nakadepende sa ibang tao. Amen? Kaya, hindi natin nagagamit yung time ng tama sa ating sarili. Siguro, ang example, mga kapatid, ay gathering. Okay, gusto natin ng gathering. No? Example ko, gathering. Maraming pupunta. Sige pa, punta tayo. Yaya tayo. Sige, punta. Punta tayo. Excited ka dahil maraming pupunta. Brad, punta tayo. Diba? Maraming hindi nagpuntahan. Tama? Ine-expect mo magpupuntahan lahat. Tama? Maraming hindi nagpuntahan. Hindi na rin ako pupunta. Kasi hindi pupunta si brother eh. Di ba? Lalo nung, di ba, hindi masaya pag wala si pastor. Di ba? Basta kung anong sabihin lahat ni pastor, yun lahat ang gagawin natin. Amen. Meron pa na kapag hindi sinabi ni pastor, hindi ako maniniwala. Kaya sabi niyan, be careful lest you let other people spend it for you. Parang yung mundo natin, yung time of life natin,
kung ano lang yung sabihin at iutos ng isang tao, amen, doon lang natin gagawin. Yun lang yung time of life natin. Yan yung nakikita ko dito na only you can determine how it will spend. Kailangan ma-determine natin kung paano natin i-spend yung time of life natin. And I believe the most outside God, no? Sa pag-spend ng time, secondary, mga kapatid, i-spend natin sa family natin. Tama? Yun yung outside God, outside ministry, i-spend natin sa family natin. Amen? Huwag nating ubusin yung panahon natin na iwan mo ang pamilya. Basta, hayo ka doon, hayo ka dyan, sama ka sa hayo, lahat. Naranasan ko yan. Amen? At gusto ko na samahan lagi yung pasto. Kada every time na tatawagin ako, Brad, sama ka, may hayo, sama ka, o may ministerial meeting, may debate, o sama ka. Basta. Kaya, madalas, ay a-absent ako kapag tumama na may pasok. Basta kahit anong araw yan, pag may hayo, dahil masaya ako eh, kapag sumasama ako sa kanya. Kaya kahit may pasok, a-absent ako, kahit walang sweldo. Amen. Hanggang dumating ang time, ay nag-decide ako na mag-resign para all time is free ako. Every time, makasama talaga ako. Hindi na ako magpapaalam pa sa boss ko na hindi ako makakapasok o magdadahilan o magsisinungaling na may sakit. Kasi minsan talaga nagsisinungaling pa kahit walang sakit. May sakit ako, hindi ako makapasok. Isinungaling pa eh. Eh para wala lang ganoon, nag-resign ako. Di ba? Kaya siguro ay kanina sinasabi ko, lahat tayo meron tayong regret in life. Yung regret in life na yan ay yung hindi natin na-spend yung time o hindi natin na-determine how it will be spent. Amen? Kaya nga sabi niya, be careful lest you let other people spend it for you. Merong isang brother na kapag sinabi, oh Brad, may lakad tayo. Kailangan ng Panginoon yung kabayo mo. Yung sasakyan, hulugan yun. Kailangan niya makabiyahe araw-araw dahil araw-araw may hulog yun. At kailangan niya rin bumiyahe, bukod sa panghulog, kailangan niya sa pamilya niya. Pero pag sinabi ng Pastor Brad, may hayo tayo, kailangan ng sasakyan mo. Madalas, siya pa'y sumasagot sa gas ng sasakyan niya. Diba? So palaging ganun hanggang dumating ang time, mga kapatid, nahatak yung sasakyan kasi hindi niya na nahulugan. Diba? Hindi siya nakahingi ng tulong na, oh, Pastor, mahahatak yung ano ko eh. Hindi ako nakahulog kasi panay ang iyaya mo sa hayo sa akin eh. Nagkautang-utang ako kasi hindi rin ako kumita kapag hinasama mo ang hayo. Hindi naiisip ng pastor yun. Basta pag sinabi niya, oh Brad, may hayo tayo. Kaya yun, nasayang yung ilang buwan o ilang taon na paghulog niya doon sa sakyan na yun, nakuha na hatak sa kanya. Kaya balik na lang sa pag-jeep. Imbis na meron na sana siya, kung natapos niya, na-determine niya kung paano niya i-spend ng tama yung oras niya sa ministry at sa pamilya niya, sa paghahanap buhay kung na-determine niya, sana meron na siyang sariling hanap buhay na sasakyan. Ngayon, nakikilabasan na lang ulit sa jeep. Diba? Nakikiamuhan na lang ulit siya. Na sana, kung na-spend niya, na-determine niya kung paano i-spend ang time niya sa ministry, sa pamilya at sa trabaho, di sana magaan ang buhay niya. May sarili siyang operator na lang siya. Hindi na siya driver. Diba? Yan yung nakikita ko sa quote na to ni Carl Sandburg. Time is a coin of your life. It is the only coin you have.
and only can determine how it will be spent. Be careful lest you let other people spend it for you. Okay sana kung yung mag-i-spend ng time para sa iyo ng ibang tao ay dadalhin ka, mga kapatid, sa tamang landas. Eh nung nahatak walang pakialam yung pastor Diba? Hindi mo lang siya tinulungan, Brad, gawa natin ng parang para hindi mahatak. O ito, bigyan ka ng love gift para mahabol mo yung panghulog mo. Okay every time na hinahatak niya yung brother, Brad, ito love gift para may may panghulog ka naman sa araw na ito. At pang-iwan sa pamilya mo. Hindi. Hatak siya ng hatak pero hindi niya binibigyan yung tao para sa panghulog sa sasakyan at para sa pamilya. Inaabala niya yung tao. Pero yung tao, yung brother, excited siya. Sige, para sa ministry sa Panginoon. So ngayon, mga kapatid, sa bandang huli, tama? Balik uli siya dati. Nakikilabasan na naman siya ng jeep. Tama? Yung tao, yung pastor niya, hayahayang buhay. Diba? Kaya yan yung nakikita ko dito sa sinabi ni Samberg. Okay, so last ko. Last na. Si Buddy Banham na yung last. Okay? Dito sa message si Buddy Banham na I am the resurrection and life. Pinits niya na 1963. Last ko. Life belongs to God alone. And is the only one handles life. So we must come to that place to be germatized by the word of God. Okay? Or we will never rise again. Kailangan, ang ibig sabihin niya dito actually ang pinaka sa dictionary, sa dictionary ay germinate. Okay, not germatize. Wala tayong mababasa kapag ginugol nyo sa mga dictionary, online dictionary, yung germatize. Okay, I think yan ay term ni Buddy Banham na maaari doon sa kanilang lugar, sa Kentucky o doon sa Jeffersonville. Okay, yung word na germatize. Okay, so ang ibig sabihin yan na germatize, born again. Yun lang ang ibig sabihin Kailangan ma-germinate. Germatized by the word of God, or we will never rise again. Yung kaninang resurrection. Hindi tayo kakasama sa resurrection. Hindi tayo makakasama sa body change. So ang susi lang, mga kapatid, kailangan ma-born again. Okay? Magkaroon ng new birth. Our life is totally finished when we finish this life here. Kaya kung hindi tayo na-born again, at natapos yung buhay natin, natapos yung life natin dito, gano'n lang. Tama? Walang resurrection doon ng saints. Merong resurrection of the dead. Sa second resurrection pa yun. Pero doon sa first resurrection na I am the resurrection and life, hindi ka makakasama doon kung hindi tayo na born again. Kaya yun yung dapat na looking forward natin. Yung mag-press tayo makipag sa mark doon sa highest calling. Okay, yung ma-germatize by the word of God. Kaya ang prayer natin, hindi lang tayo ang ma-germatize, ma-germinate by the word of God, kundi lahat ng loved ones natin, anak natin, okay, asawa natin, maging yung mga parents natin, kung buhay pa sila, tama? Kapatid natin, mga unbeliever na sila din mga kapatid ay ma-germatize by the word of God upang makasama natin sila sa resurrection of life. Amen. Pagdating ng tinatawag na resurrection sa kanyang second coming. So, yun lang mga kapatid. I hope ay naunawaan natin ang mensahe natin ngayon. Karoon tayo ng realization dito sa time of life. Amen. At ito yung realization ko
ng nagdaang linggo, bakit ko ginamit itong title na to na time of life. Amen? So, mag-realize tayo ngayon sa araw na ito, amen, na mahalaga din ang oras habang may oras pa. Okay? Kung ano yung kailangan nating ayusin natin. Magpatuloy tayo, no? Ano mang mga sirkumstansya na naranasan natin, ay magpatuloy lang tayo na hanapin ang buhay na walang hanggan. Magpatuloy sa buhay na walang hanggan. Amen? Kung ano man mga kahinaan na yan, may mga pagkukulang, patuloy lang tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Okay? Patuloy tayo mag-repent. Kung may mga pagkukulang, ihingi ng tawad sa Panginoon. At magkaroon tayo ng empathy. Magkaroon tayo ng human sympathy sa bawat isa. Pag-pray natin ang bawat isa. Sa atin ay lahat tayo mga kapatid ay magdalanginan, ano? Gaya nga ng sabi ni Buddy Rolly na hindi nagkakatagpo-tagpo yung pagkakataon na magsama-sama. Di ba? Kasi nga, nakaraang Sunday ay hindi naman siya nakasama. Si Buddy Aris lang. Ngayon naman, gusto niyang pumunta, hindi naman pwede si Buddy Aris, no? God bless you, Buddy Roger. Kapiling natin si Buddy Roger ulit, no? At mukhang nasa bahay ka, Buddy Roger, ano? Nasa bahay sa ospital. Basta dyan, nasa bahay kami. Mamaya. Sa bahay, okay. Mamaya naman, bantay na naman. Kasi kapiling natin si Buddy Roger, ano? Dahil nga sila ay may circumstances, no? At si Mami Dali, yung mami ni Sister Cora, ay nakakumpine sa ospital. At alam natin kapag may ganyang mga sirkumstansya na may tayo na-confine tayo na loved ones, talagang tayo magbabantay. Diba? Kaya yun yung the reason siguro kaya ay hindi madalas nakaka-attend, no, ang family Honorio. Pero I believe ang lahat ay ipi-place ng Diyos. Okay? Ipi-place ng Diyos in perfect order. Amen? At maayos natin yung mga nakulungan natin at aayusin naman ng Panginoon ang lahat ng mga pangangailangan natin. So nawa ang Diyos ay pagpalain tayo sa araw na ito kung nasaan man tayo